Good day, this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, kakatila lang ng ulan na yan, no? Nakakapote pa ako. Ito yung kapote sa Secret Shop, 350 lang. Swak na swak talaga, hindi ka mababasa. Tapos available pa rin itong Ned Adriano na version 1. And meron na tayong version 2, napakaganda niyan. Papakita ko sa inyo, ito siya. Ayan, so ito tayo ngayon sa Yamaha Platero, Binyan, Laguna. Titingnan natin yung isa sa mga subukan na ng motor, yung Yamaha Mio Soul i125. Sulit na sulit pa rin itong isang to. Alamin natin kung bakit. Pasok tayo sa loob, tara. So yun, LSS, kung nag-aanap kayo ng motor na swak para sa mga beginners, kahit sa more experienced riders, isa tong Mio sa household name na. Kaya daw sobrang dami gumagamit na ng Mio ngayon sa kalsada pag pumunta ka, kahit saan may makikita ka Mio. Kasi ito yung nasa sweet spot, itong 125cc na Mio Soul i125. Para sa beginners, parang overkill na yung Aerox 155. Sobrang bilis na yun at malaki na yung motor, pero itong Mio Soul i125, ito yung medyo nasa middle eh. Kasi ang maliit na Mio is yung Mio Sporty. Yun nga lang, carb type pa siya, so mas malakas siya sa fuel consumption. Kasi nasa medyo gitna naman yung Mio i125. And then kung gusto mo na mas malaki sa Mio i125, ito yun, Mio Soul i125. So ngayon, may 2021 version na, silipin natin kung sulit pa rin pa siya ngayon 2021. So tara, susuot ko na yan sa helmet ko. So ayan na siya, ang Mio Soul i125 S version. Ngayon is 2021 na. Napakaganda ng kulay, no? Parang phantom blue. Kakulay nung sa NMAX na kulay blue, no? Matte blue siya, ayan, no? Hindi siya yung parang mukhang cheap na pagka blue, kasi yung pagka matte niya parang pagka may iba't iba siyang shades kapag ka gumigilid-gilid ka. Ang ganda ng pagka blue niya. Tas matte din ito nasa gitna. May Yamaha emblem tsaka Soul emblem dito. Yun, parang premium na premium talaga datingan, no? Simpleng-simple lang siya pag tinignan mo. Meron siyang aggressive front design. Ayan, LED of course. Advanced LED, nakasulat to. Advanced LED, LED ng ilaw, napakaliwanag nito pagdating sa gabi. Tapos yung signal lights niya still bulb type. Nagustuhan ko dito is malaki yung signal light niya, kitang-kita talaga, very visible. Ang motor kasi halos gatuldok na lang yan compared sa mga nakasakay sa kotse. Gatuldok na lang halos nakikita sa motor. So ito, very commendable na yung kanyang signal lights is malaki, bulb type, so kitang-kita rin yan sa tanghalin tapat. Ang fairings niya, ayan, no? Kung mapapansin nyo na yung pagkamat niya, pag natatamaan siya ng sinag ng araw or ng ilaw, nagkakaroon siya ng ibang shapes, hindi siya flat lang. And then yung quality ng plastic, hindi siya cheap quality. Ayan, no, pagka piniga mo siya, very flexible siya. Meaning to say, pag nabanggo ka, hindi to basta-basta mababasag, no. So very good yung quality ng plastic fairings niya. Tapos ang gulong niya, meron tayo dito 80x80x14 sa unahan, 43P. Yun nga lang, points for improvement, hindi pa siya tubeless. Pero the good thing,
IRC tires na siya, so mapagkakatiwalaan. Up to 10,000 kilometers sa odometer niya, pwede mong gamitin ang isang to nang hindi madulas. So napatunayan ko na yan, tried and tested natin kasi ito yung gamit natin. Tapos naka single hydraulic disc ang kanyang brake sa unahan. Ayan lang siya, naka single pot piston yung pinaka caliper niya. And then ang front suspension niya is telescopic fork. So para sa akin yung suspension neto nasa stiffer side. Pagdating sa high speed, dun mo pa sasalamatan tong motor na to kasi stable siya, hindi siya yung naganon-ganon. Matibay to, matibay ang tindig nito sa high speed. Yun nga lang, ang downside kapag ka naman sa mga rough roads, sa condition ng mga rough roads, medyo ang stiff na suspension medyo matagtag. Pero pagdating sa high speed, pasasalamatan mo tong isang to. Napakaganda ng suspension niya sa high speed. So very good. Tapos naka-cast wheel siya, ayan ang mags niya. Black lang, napakaganda. And napakatibay, no? So matagal ko na ginamit to, nagpalit na ako ng Racing Boy na mags, pero itong isang to, hindi pa rin siya tumutupi, walang pingas. Talagang okay na okay tong stock na mags ng Miosol i125. Yun nga lang, dahil tube type pa siya, kapag ka nagpa-vulcanize ka, magkakaroon ng tama yan kapag kung saan mo lang siya pinavulcanize. And mas mabilis ma-flat yung likod niya. Ito, yung likod na tires niya. Mabilis na ma-flat kapag ka hindi mo pinalitan ng tubeless na tires. So sa likuran, meron tayong 100 by 70 by 14, 51P na gulong, and tube type pa. So itong isang to, yun nga, medyo mabilis siyang ma-flat. Kaya highly recommend papalitan nyo na. Yung sa akin pinapalitan ko ng 100 by 80. Yung stock 100 by 70, yung sa akin pinapalitan ko ng 100 by 80 para medyo kumapal siyang ganon. Nakaka-add din yun sa feedback pagdating sa mga rocky roads. So okay din kasi pinataasan ko siya, hindi ko siya pinakapalan para hindi maapektuhan yung pagiging nimble niya, yung acceleration. Okay na okay pa rin. Mas okay yung manipis na dito. Pag kinapalan mo kasi to, medyo babagal ang takbo. So dito ko na lang pinataasan ko konti, 80 lang para medyo hindi niya masyado indahin yung maliliit na bato. Ito stock pipe niya, ayan. Very simple lang ang design niya, pero namimiss ko yung stock pipe. Ngayon kasi naka V-Lane muffler tayo, pero yung stock pipe ng Miosol i125, ma-appreciate mo to in the long run or kapag na-try mo na magpalit ng ibang muffler. Kasi itong stock na pipe niya, nandun mo talaga ma-maximize yung torque netong motor na to. Pag nagpalit ka kasi ng pipe, nawawala yung torque. Yung hatak niya nawawala. Parang sungaw kung tawagin nila. So mas okay kung naka-stock pipe lang kayo. Pero syempre, as you go along, mas tumitindi yung enthusiasm mo sa pagmamotor, may isipan mo rin magpalit para may konting tunog. Nas nakaka-enjoy kasi yun sa pagmamaneho. Yun nga lang, di mo na ma-maximize yung speed niya. Maliban na lang kung okay talaga yung pipe na may papalit ninyo. So, iba-iba yan, no? Pero so far, hindi talaga kayang pantayan yung stock na pipe sa experience ko. 2 beses na kasi ako nagpalit ng pipe. So, kung meron kayong alam na pambucho na okay pa din ang performance, comment it down below para matulungan natin isa't isa. And ako na rin, para alam ko yung gagamitin ko next time. Air-cooled pa siya. Ayan ang cooling fan niya. Itong cover. So air cooling system is angkop pa rin siya para sa motor na to. Yung pinapangamba na iba baka mag-overheat yan kasi air cooled. Paano kung mahaba biyahe ko? So tried and tested ko na po siya. Hindi po siya mag-overheat. Angkop ang air cooling system para sa 125cc. Yung mga liquid cooling system, advisable siya ng mga mekaniko for 200cc pataas. Pero ito, Miosol i125cc. Okay na okay. May reflectorized din siya na Miosol i logo 125S dito. Reflectorized yan. So nagre-reflect yan. Dito sa kabila nagre-reflect eh. Parang nagre-reflect siya eh. So simpleng-simple lang yung design niya, napaka-elegante. Plus itong S version na to na 2021, two-toned na ang kanyang seat. So pag sa amin two-toned, ayan, dalawa. Dito is shade of gray, dito naman is dark gray. Tapos dito ulit, ayan, light na ulit na gray. Ganda, ang ganda ng stock seat nito. Again, yung mga aftermarket kasi more on forma than purpose. Pero yung mga stock, pang touring talaga tong motor na to. Itong stock na seat ng Miosol i125 kahit kailan, hindi sumakat yung puwet ko dito kahit sa long ride. Yung pinalitan ko na ng flat seat, ayun, tiis pogi na. Kaya gusto ko magbalik loob dito sa stock seat. Tapos papagaya ko na lang to, papa two-tone ko. May stitches din siya, ayan o, ganda. Ayun yung nag-i-indicate talaga or malalaman mo na premium talaga yung motor. Ayan sa stitches na yan. So meron pa rin tayong analog display dito. Hindi pa siya digital. Ang makikita ninyo is speedometer. Tapos merong odometer. Sabay dito naman yung fuel gauge niya. Meron din siyang maliit na Yamaha logo dito. Sa kaliwang buttons, meron tayong high beam, low beam,
Turn signals. Ito yung magandang turn signals eh. Kasi yung isang klaseng turn signals, may awkward angle siya. Ito talaga, pag kaliwa, straight, no? Hindi kakagat agad. Pag kanan, kakagat agad. Tapos, pindutin mo lang yung gitna. Okay na. Mamamatay na siya, no? And then, busina. Pakinggan natin yung busina. Yun yung stock na busina niya. Pag binuksan nyo siya, meron pa yung kayo makikita dito. Ito yung signal lights, oh. Yan. Maganda dyan, naka-indicate kung kaliwa or kanan yung nakabukas. Tapos may high beam din. Tapos engine check, echo indicator. Pag umiilaw yan, ibig sabihin matipid ka sa gas. Ayun. Tapos sa kaliwa naman may stop and start system. Stop and start system, ito yung within 3 to 5 seconds kapag hindi mo ginagamit or hindi ka nag-twist ng throttle, bawas sa traffic light. Mamamatay ng kusa yung makina ng motor para makatipid ka sa gas. Tapos i-twist mo lang ulit yung throttle, hindi mo na kailangan susian. Twist mo lang yung throttle, bubukas na siya. And then electric start. So may push start siya. Nakagandahan niya, selling point niya for me. Meron pa rin siyang kickstart. Ayan, no. Marami sa motor ngayon wala na ang kickstart. Napaka-importante ng kickstart pagdating sa mga emergency na pangyayari. Halimbawa, naabutan ka ng diskarga ng baterya sa isolated na lugar, mapapastart mo pa rin siya kung may kickstart. Kung medyo na-lobat na yung battery mo, kaya pa ding mapastart ang motor kapag may kickstart. Napatunayan ko na yan lalo nung nag-pandemic, nag-lockdown. Na-diskarga yung motor ko and hindi ko na siya mapastart, buti na lang may kickstart. So nakapunta pa ako ng motor shop, napapalitan ko pa yung baterya ko. Pero kung naabutan ako nun sa isolated na lugar, walang katao-tao, tulak na ako na parang kotse. Meron tayong monoshock, unit swing sa likod. Ayan. Suspension niya sa likod, yun nga, nasa stiffer side din. So, okay lang kahit mag-angkas ka ng medyo mabibigat. Malaramdaman mo na may tukod, pero parang safe na pagtukod naman. Hindi yung parang awkward na parang masisira na yung motor. Okay naman siya so far. For me, it works well. At the same time, maganda nga siya sa high speed. Pero pagdating sa rough road, tas mabagal takbo mo, patagtag siya. So, papalitan mo na lang. Sa akin, pinapalitan ko kahit CZR lang na shocks. Okay na. Goods na kahit may angkas. Na-adjust pa yun, no? So, syempre, CVT. Ayan siya. Airbox, ito. Madaling-madali siyang maintenance. Meron din siyang side stand switch. So meaning to say, pag sinide stand mo siya, mamamatay yung makina. For safety feature. Kapag naka-side stand siya, tapos nag-push start ka dito, kahit anong push start mo, hindi mo yan mapapastart. Meron din siyang side pockets, isang malalim dito sa kaliwa, and then isang mababaw for easy access naman, like coins, yan dyan. Dito kasya dito tumbler. Nung nakapagdala ako ng tumbler noon sa work, kasyang kasya dito. Kahit yung mga lalagyanan ng protein shake, yan, kasyang kasya siya dyan. And then may hook para sa gamit. Ayan, malawak din yung space niya dito. Actually, hindi naman sobrang lawak, pero at least meron siyang step-through floorboard. Ayan. Ito yung floorboard niya. Kasya naman kahit malaking paano, and hindi mo na halos kailangan magpamating kasi ayan, no, meron na siyang parang contrast dun sa paa mo para hindi madulas, no. Pero yung iba napapalagay ng mating dito para hindi to madumihan, pero ganun din eh. So ako hindi na ako nagpapalagay. Maganda to pag nagpa-gold bolts ka, kitang-kita talaga yung mga tornilyo niya. No? So sulit sa gold bolts to. Ang maganda sa susi niya ngayon, meron na siyang answer back. Ayan, no. Yung susi niya ngayon, meron na siyang answer back system. So pag pinindot mo to, ayun. Ibig sabihin, kung pare-pares kayo doon ng motor, meron na siyang answer back. And then, meron din siyang key shutter. So, para hindi masundot-sundot, ayan, no, pwede mo siyang isara. Tapos, ito siya, may magnet combination yan dito. Pwede mong buksan. Yun, bukas na. Di susi pa siya. Pero maganda, may answer back system na siya para kung pare-parehas kayo naka-Musol I-125 sa parking lot, malalaman mo, ma-identify mo. Pindutin mo lang yung answer back, malalaman mo kung alin din yung sayo. So, pinin natin ilaw. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, ilaw niya. Hindi pa magbubukas to, nasa gitna kasi kailangan mo munang i-start. And of course, hindi pa nabibili tong unit. Wala pang gasolina. Pero ayan yung signal lights niya. Ayan, tapos may park lights din siya para kitang-kita. Napaka-aggressive, napakaganda ng design niya for me. Ayan, oh. Yung front face niya, very simple lang, pero mababanaag mo talaga na kamag-anak siya ng NMAX, ng Aerox. Ayun, maganda yung front na itsura niya. Napaka-stylish. Pagdating naman sa likod, very visible dahil ang laki ng taillight niyan. Ayan, oh. Ayan ang taillight niya, no. Napakalaki. Kitang-kita mo yung turn signals niya. Though bulb type pa rin to, pero maganda, kitang-kita kahit tanghalin tapat. Sama ko ngayon yung OBR ko si Lourdes. By the way, may YouTube channel na rin siya, Netizen. Subscribe kayo sa kanya, OBR Lourdes. Lalagay ko dyan sa pinned comment. Papa-assist tayo para makita ninyo kapag nagbe-break. Ayun, oh, naliwanag siya. Bitawan, oh. Ayan,
Naliwanag siya. Okay na. Ayun subscribe kayo kay OBR Lourdes. Nax. Tapos may reflectors lang siya dito, added visibility sa gabi. Tapos dito yung plate niya. Yung ilaw niya sa plaka, damay na dito sa pinaka full assembly niya. Maganda dito kasi full assembly Full assembly yung kanyang tail light. So wala nang parang intindi na baka mabali in the long run. Andar ka na lang na andar, no? Walang mababali yung angkas mo dyan, no? Mga bata naglalaro, wala. Ang ganda rin ng fairings niya sa likod. Ayan, no? Malapit, neat ang design niya. Sobrang lapit ng gulong sa tapalodo. So hindi tatalsik kung saan saan ang dumi. And kung makikita ninyo, may plastic pa yan dito. Ay, rubber. Ayan, no? May rubber siya sa loob. So yung mga talsik-talsik talagang hindi mahirap linisin. Diyan lang talaga. Ito lang yung mga madumi dyan. So overall, napakaganda talaga ng design. Very neat. Ito din yung gear oil niya. Dito ka magpapalit ng gear oil. Ako ginagawa ko every 3,000. Parang papa-change oil ako every other, no? Kung halimbawa, monthly ako nagpapa-change oil kasi every 1,000 to 1,500 ipapa-change oil tayo. Yung ito, every other. Para every 3,000 o kaya 2,000 sa odometer. Tsaka tayo nagpapapalit ng gear oil. Yun yung sa akin na it works for me. And ang kanyang rear brake is drum brakes pa. Pero magandang klase yung drum brakes nito. Hindi ka agad-agad siya naglalak. Naglock lang yung sa akin nung umuulan tapos sobrang bilis ko and then biglang piga. Doon ko lang naranasan na naglock yung rear brake ko. Pero sa pang-araw-araw, kung hindi ka naman ganun ka balasubas magmaneho, okay na okay yung rear brake niya. Hindi naman siya ganun ka prone into locking. Maganda yung timpla ni Yamaha dyan. Ganda ng side view nyo. Stop and start system. Tapos Yamaha dito. Ang ganda ng pagka-blue niya. Sabay biglang nahati, black. Ayan. Tapos dito rin. Ganda na itong loob, parang leather. Tapos ito, ang ganda na pagka-blue niya. Biglang nag-pop up dito. Ito din yung kanyang tapakan para sa pillion ride. Hindi siya rubber. Very good yung quality niya. Sakto lang yung, depende siguro sa angkas mo kung matangkad, pero sakto lang yung placement niya for me. Tingnan naman natin yung kanyang seat storage. So meron siyang seat storage na 14 liters. Hindi ka siyang full face helmet, pero yung mga raincoats, jacket, papel ng motor, manual, mga simpleng tools, kasya na. Yung mga basic needs natin, kasya na. Ayan, may dalawa pa siyang puwang dito. And meron niyang drain. Yan, para hindi maipon dyan yung tubig, no? Hindi ka makakapag-alaga ng goldfish dito. Then, itong fuel tank capacity niya. Meron tayong 4.2 liters na fuel tank capacity. Ayan. And average fuel consumption niya is around 45 to 50 kilometers per liter. Nung bago-bago pa tong motor na to sa akin, umaabot ako ng 55 kilometers per liter. Depende pa rin yan sa throttle hobby ng gumagamit. Kung walwalero ka, medyo mas malakas ka sa gas. And kung medyo takbong pogi ka lang, chill riding lang, mas matipid sa gas, of course. Yung mga sobrang gas dito, ayan, may daluyan yan papunta doon. Ayan, may tube yan Ayan, tube. Tapos dito yan matatapon. Ayos. And then may hook din yan para sa helmet. Sampulan natin. Ayan, may hook yan para sa helmet. Kung hindi kasya sa loob, hook mo na lang dyan. Sarado mo. Ayan. So hindi na to basta-basta makukuha. Unless na lang kung gupitin nila. Ayan, doon nila mananakaw yan. Pero kung hindi, safe naman. Para buksan pala yung seat ganito, pihitin mo lang to pakaliwa. Ayun, may narinig kang clicking sound dito. Pwede mo na siyang buksan. Etong grab bar niya para sa angkas, very stylish siya, parang may sungay sa likod Ayan dalawa lang siyang ganyan, parang may sungay sa likod. Kaya lang, ang downside nito, yung pagkamat na paint job niya, medyo gasgasin. So kapag natamaan lang to ng, bawa, may zipper yung pantalon mo, o naman pwede tumama dyan, coins, parang pag nakudkod ng piso, nagagasgas agad tong paint job na to. Yun lang yung downside niya for me. Tas black din dito, nahati yung dalawang blue, sabi dito black. Ganda rin, very generous din para sa OBR, para sa angkas. Ayun ganda ng kanyang stock seat. So baka soon, balik ko na yung stock seat ko. Para mas comfortable, pang touring na yung setup. Pang harabas, pang araw-araw, pang touring, pang lahat, pang overall. Pwede rin siya pang business dahil matipid sa gas. And ang maganda sa Yamaha, marami ka makikitang parts and accessories kahit saan ka abutan, kung nasiraan ka man. At malamang hindi ka masisiraan dahil Yamaha nga siya. Meron din siyang Blue Core technology. Ayan, it will give you more power with less fuel. So napaka okay na. Very updated na rin yung kanyang specs and features. So sa engine naman niya, meron tayong 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, single cylinder, air cooling system, and 125cc.
Meron tayong compression ratio sa motor na ito na 9.5:1. Ang maximum horsepower niya is 7 kilowatts at 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman niya is 9.6 Newton meter at 5,500 revs per minute. Ang ground clearance niya is 135 millimeters. Nasa regular side siya, pero so far sa tagal ko nang ginagamit, bihirang-bihira ako sumayad sa humps, maliban na lang kung malambot yung aking gulong. Pero sa mga humps ng Pinas, kahit matatangkad pa yan, kayang-kaya ni Mio Soul i125. Good job siya dun. Ang wet weight naman niya para dito sa S version is 98 kilograms. So less than 100 kilograms pa rin siya, kaya madaling dalhin, no? Side mirrors niya is dahon type. Ayoko nang palitan tong ganitong klaseng side mirror, napakaganda nito. Kasi nung nagpalit ako ng aftermarket, parang naka-crop, naka-zoom. So maganda tong stock na side mirror nito, very useful. Ang points for improvement ko lang, ingatan nyo tong parts na to, yung stem, medyo gasgasin yan, yung paint job na yan, no? So wag nyong pagkakamali ko noong una, yung panghugas ng pinggan, Scotch Brite, na pang ano ko dito. Yun, gasgas yan, pati itong panel gauge na gasgasan ko. So rookie mistake 101. Kasi ito yung first motor ko noon eh. Wala pa rin ako gaano alam sa pagmamotor noon. So nagasgasan ko siya. So ingat na lang, hindi naman siya masyado halata. From then on, natuto na ako. So don't commit the same mistake na nagawa ko. Ingatan nyo yung panel gauge nyo, tsaka itong stem. Nakakahinayang eh, lalo kung kakabili mo pa lang. Yung kanyang handle grips, parehas na to sa mga Aerox, sa mga NMAX, very good quality na rin. Brake levers, ito isang bagay na hindi ko papalitan. Kahit na ganyan yung itsura niya, very simple lang. Kasi maganda yung kapit niya eh. Parang swak talaga siya para sa preno. Pag pinapalitan ko ng mga pang aftermarket, parang di ko gusto yung kagat. So ayan, meron din siyang park brake lock. Kung pinindot mo to, nakalock na yung rear brake niya. So ito yung rear wheel niya. Ayan o, naka-engage yung rear brake. Di mo na to mapapaikot. Very good to kung napapark ka sa mga pa-incline o kaya naman while traffic, medyo pababa yung kalsada para hindi mo magulungan yung mga nasa likod mo. Lagi mo i-engage to. And madali lang siya, kahit one hand, kayang-kaya. Pindutin mo lang ng daliri mo. Ayun, naka-engage na. Ang kanyang wheelbase naman is 1,260mm. Ang overall dimensions naman niya, ang length is 1,870mm. Ang width is 685mm. Habang ang height naman is 1,070mm. Pag nagpa-change oil ka naman, meron tayong 0.84 liters. So around 840ml lang yung kakailanganin nyo para sa motor na ito. So itong Mio Soul i125, ang seat height nito is 775mm. About kahit around 5'3" in height. Actually kahit 4'8" nga abot to. Kasi yung katrabaho ko noon, naka Mio Soul i125 S version, naabot niya naman. Babae pa yon. So papakita ko sa inyo, ito yung seat height niya. My height is around 5'3" to 5'4", depende sa sapatos. So naka center stand to. Bababa lang natin. Yan. So, uunahan ka na lang kung gusto mo na abot mo yung sahig. Pero kung medyo nandito ka, bubuka ka kasi medyo malapad yung upuan niya. No? So, okay to. Ang lambot pati yung stock seat niya, sobrang lambot. So, yan. Friendly din siya kahit sa smaller riders. So that's it for today's vlog, guys. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. For me, as an owner of Mio Soul i125, maraming nagsabi na wag ko na nga ito ibenta yung motor na yon kasi nga yun yung unang nating motor na subaybayan ninyo. Talagang kasama ko kahit saan ako magpunta. And alam ko meron pang ibang motor like Honda Click 125 na mas okay yung specifications compared dito and such a very competitive price point. Pero meron tayong kanya-kanyang brand na comfortable tayo. Meron tayong kanya-kanyang hatid na specs and features. Yung Mio Soul i125 para sa akin is sure win. Kasi ang pinangahawakan nito is yung Mio na pangalan. Talaga pag sinabi mo Mio, kahit saan merong Mio. Actually yung pros niya, pati yun din yung cons niya. Na sobrang tiwala yung mga tao sa Mio. Sobrang dami naka Mio. No? Kaya paka okay ng Mio for me. May sasuggest ko pa rin siya or may re-recommend ko pa rin siya para sa mga beginners. And sa mga first time palang bibili ng motor, may re-recommend ko pa rin. Kung gusto niyo ng peace of mind, na talagang motor na hindi kayo titirik, magagamit nyo, sasakyan nyo na lang. Very dependent pagdating sa maintenance. Hindi mabilis masira. Okay na ako itong Mio Soul i125. Para sa akin, sulit na sulit pa rin siya. So, ang price nitong S version ng Mio Soul i125 netizens is 83,900 para sa cash. Kung gusto mo naman ng installment, magda-down payment ka ng 12,000 pesos and then magma-monthly ka ng 3,670 for 36 months. So, yun yung pwede nyo asahan kung gusto nyo kumuha ng Mio Soul i125. Ano masasabi nyo sa motor na ito? Nagustuhan nyo ba siya? Comment your thoughts below. Kung may points
suggestions for improvement kayo para sa motor na to, comment your thoughts below. So sana nagustuhan nyo. And again, available na yung version 2 ng merch natin. Papakita ko na lang sa inyo yung itsura. Available yan sa Facebook page natin at Adriano Vlogs. Kung natutulungan ko kayo sa pagpili ng motor or nalilibang kayo sa vlogs natin, show support by buying my merch. So sana natulungan ko kayo dito sa motor na to. Ano pa ibang motor na gusto nyong bigyan natin ng specs, walkthrough, and review? Comment your thoughts below. So again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.